Isiniguro ng Energy Regulatory Commission na stable ang supply ng kuryente sa bansa. Ayon kay Attorney Francis Saturnino Juan, chairman ng ERC, hindi dapat mabahala ang publiko. Pero asahan daw ang yellow alert status sa mga susunod na linggo dahil tag-init na at siguradong tataas ang demand. Asahan na rin daw ang pagtaas ng singil sa kuryente simula Abril. Hindi man daw kasi direktang apektado ng pagtaas ng produktong petrolyo ang kuryente, tiyak naman daw na tataas ang transportation cost sa coal na pangunahing kailangan sa energy production. Kaugnay niyan, sinuspindi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM sa buong bansa simula ngayong Huwebes, March 26. Ipinatupad ito kasunod ng pagdedeklara ng State of National Energy Emergency at rekomendasyon ng Department of Energy. Layunin nitong tugunan ang panganib sa energy supply at pabago-bagong presyo ng kuryente dulot ng tensyon sa Middle East. Sa ilalim nito, magpapatupad ang ERC ng modified administered pricing na target ma-finalize pagsapit ng April 1. Para mas maipaliwanag pa ito, kasama natin si ERC Chairperson and CEO Francis Saturnino Juan. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Sir, paano po ba mas maunawaan namin? Ano ba itong WESM at paano po makakatulong itong suspensyon nito para mapigilan yung biglaang pagtaas ng singil sa kuryente at masigurong sapat ang supply? Ito kasing WESM, ito yung pinagkukunan ng ating mga utilities ng supply ng kuryente kung sila ay hindi nakapagkontrata ng sapat sa mga generation companies na kanila namang isusupply sa kanilang mga customers. Dito sa WESM, ang presyuhan dito ay nakasalalay kung magkano ang offer ng mga generation companies dyan. Kaya depende na yan doon sa offer at kung sino-sino ang mananalo na generator batay sa offer nila, yun ang magiging presyo. Maaari niyo po ba rin ipaliwanag kung paano gagana itong modified administered pricing na ipatutupad ng ERC kasunod nga ng suspensyon sa WESM? Oo. Ngayong mayroong suspension sa WESM, hindi na ganon ang lalabas na presyuhan. Hindi na yung kung ano lang ang i-offer ng ating mga generation companies na magbebenta dito sa WESM. Ang presyo na i-apply sa kanila ay kung ano yung corresponding na administered price na ipatutupad ng komisyon. Ang administered price naman, nakadepende yan sa kanilang teknolohiya at sisiguraduhin naman din yan na sila ay makababawi ng kanilang mga gastos sa pag-generate ng kuryente at nang sa ganon ay tuloy-tuloy pa rin silang makapag-supply. Pero nandoon ba yung posibilidad or panganib na baka tanggihan o pwede bang tanggihan ng isang generation company na masyado hong mababa yung sinasabi niyong presyo, hindi na lang kami magsusupply? Posible ba yun, sir? Merong posibilidad yan, pero yun nga ang ginagawa natin. Kaya tayo ay magkakaroon din ng konsultasyon dito sa modified na administered price para talagang matiyak natin na kung ano man yung itatakda ng komisyon ay patas. Hindi lamang para lang protektahan yung ating consumer, bagkus ay para rin siguruhin na may recovery ang ating mga generation companies dahil gusto nga natin na tuloy-tuloy silang makapag-supply. Ano po ang magiging epekto nito sa atin, sa mga consumer? Agad po ba nating mararamdaman yung benepisyo sa electric bill? Pagdating sa singil sa kuryente, kasi kung hahayaan lang natin yung normal na operasyon ng WESM, kahit paalam naman natin na abnormal ang kondisyon, ay hindi natin matiyak kung ano ang magiging pagsipa niyan doon sa ating presyo ng kuryente. Ngayong ipatutupad natin yung administered pricing,
at least meron tayong handle kung ano yung mga magiging presyo na yan. Bagamat maaari pa rin na magkaroon ng pagtaas, ay makatitiyak tayo na itong pagtaas na ito ay reasonable at patay doon sa gastusin ng mga planta na magge-generate ng kuryente niyan. Mhm. Pero yung modified administered pricing na target ay mafa-finalize pa pagsapit po ng April 1. Kung mangyayari na po ito, so may makikita tayong or i-report po ba natin yan sa taong bayan na kahit tumaas yung presyo, but because of this new scheme, ganito yung na-control or hindi itinaas na halaga na sa presyuhan ng kuryente? Para mas Oo, ma-appreciate ng magagamit. marami? No, sir? Oo. Magagamit pa din yung ating itatakdang modified administered prices kasi yung ating supply month nagsisimula yan karaniwan sa March 26 or sa ika-26 ng buwan at nagtatapos ito sa ika-25 ng susunod na buwan. At yung presyo ay kakailanganin kapag kakocompute na ng ating market operator kung ano yung dapat na bayarin para sa mga generators na nagsipagbenta during that month. At para sa supply, starting ngayong March 26, kung ano man yung ating maitatakdang modified administered prices, yun na ang gagamitin. Dahil nga sinuspindi na natin ang WESM. Gaano po katagal inaasahang mananatili ang suspension ng WESM? Ano yung mga kondisyon bago ito ibalik, sir? Tayo'y makikipag-ugnayan sa Department of Energy dahil sila naman ang nagrekomenda. Sila yung nakakikita kung ano yung aktual na kondisyon pagdating sa supply at doon sa maaaring pagsipa ng mga presyo. So patuloy tayo makikipag-ugnayan sa Department of Energy at kung kailangan ng i-lift yung suspension dahil ang gusto naman talaga natin ay makabalik na talaga the earliest possible doon sa normal na pagpapatakbo or operasyon ng WESM, yun ay gagawin natin. Pero ano rin ho ang reaksyon ng generation companies dito po sa naging desisyon ng pag-suspend muna ng WESM? Of course, welcome naman nila yung pagkakaroon ng konsultasyon dun sa magiging modification sa administered price. May nakapanayam din tayo kanina ng mga generation companies, yung asosasyon nila. Siyempre, marami silang mga tanong tungkol doon sa system operation guidelines o yung kung paano naman i-dispatch ang mga planta. Kasi kaakibat din nitong suspension ng WESM ay yung pagkakaroon natin ng kakaibang rules kung paano madedetermina kung sino-sino ang mga plantang dapat uunahin. Dahil ang layunin naman ng pagpapatupad natin ng suspension ay magkaroon ng maayos na resource allocation nang sa ganon ay masiguro natin ang pananatili ng supply ng kuryente. Ano pa pong ibang hakbang ang pinag-aaralan ng ERC para maiwasan yung tinatawag na double whammy ng sabay na taas presyo ng langis at kuryente? Sa ngayon, yung gusto natin ay mamitigate kung mayroon mga malaking pagtataas sa singil sa kuryente sa kada distribution utilities ay kung may iwasan ito sa pamamagitan ng pagdidirekta sa kanila ng staggering ng implementasyon ng kung ano mga pagtataas ng singil. So magpapalabas ang komisyon ng advisory na nagre-require sa ating mga distribution utilities na bago pa man sila magpadala ng kanilang mga monthly bills ay isulat muna nila or i-file muna nila sa ERC yung basihan ng kanilang kalkulasyon kung ang kanilang magiging susunod na singil ay malaking pagtaas. Mhm. Siguro po, mensahe rin sa taong bayan. Sa ngayong mga panahon na maraming mga agam-agam, magtipid lang tayo. Yun ang pinakamagagawa natin at umasa tayo na matatapos na kaagad ang kaguluhan at magbalik na sa normal ang sitwasyon. Maraming salamat po sa inyong oras, ERC Chairperson and CEO Francis Saturnino Juan.